Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa pagkakabalik kay Alice Go galing sa Indonesia para harapin ang kanyang kaso dito sa Pilipinas, binatikos ni Senadora Risa Hontiveros ang naging trato ng mga opisyal na sumundo kay Alice Go doon sa Indonesia. Dahil sa nakuha pa daw nilang makipag-selfie kay Alice Go at makipagbiroan sa halip tratuhin na preso, parang nabigyan daw ng special treatment ang nasabing puganti. Panoorin po natin ang mga kaganapan sa nasabing special treatment. Oh my God. Ongoing na ang turnover na Indonesian authorities sa Philippine authorities kay Mayor Alice Go. Ito na sa likod natin ngayon, si Mayor Alice Go. You're good now. Okay, you're good now? I'm good. You're feeling better? Okay. Alice now with them. Papasok na si Alice Go. Yeah. Alice. Ikaw pala si Alice. Hindi ko nakikita ba tayo before? Saan? Tarlac po, Sek. Ano ka ba nung mayor ka doon? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, Sek. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sek, katulong. May decret po kasi. Di bali, mas importante. Totoo, tingnan natin ito, ha? Kaya nga, pinukumuha na kami ng private pool dito. Ayaw pa interview. Ayaw daw pa interview ni Mayor Alice. Nasa kustodiyan na ng Philippine Bureau of Immigration si dismissed Bamban Mayor Alice Go matapos siyang mahuli sa Indonesia. Kanina nasa National Headquarters ng Indonesian Police ang unang destinasyon ni Interior Secretary Benher Abalos. Kasama mga taga-Philippine Bureau of Immigration, NBI at PNP. Yan po mga kabunyog, ito po ang mga kaganapan na nangyari doon sa pagdating ni Alice Go dito sa Pilipinas. Kung titingnan talaga, parang hindi siya kriminal or puganti sa trato ng mga taga-NBI at taga-DILG. Ngayon pakinggan po natin ang reaksyon ni Senadora Risa Hontiveros sa mga nangyaring ito. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fam meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Only pictures siya doon. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity at gross misconduct. Pinaglaruan ni Alice Guo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking at prostitution. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago, pagtakas at ang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Yan po mga kabunyog ang pahayag ni Senador Risa Hontiveros sa di umano special treatment daw na naganap kay Alice Go doon sa pagdating niya dito sa Pilipinas. Nagkaroon rin ng puna at binatikos ng ilang mga kongresista ang nasabing special treatment kay Alice Go. Panoorin po natin itong balita. Rosalie, ano ang naging komento ng kongresista sa naging treatment sa pagsundo kay Alice Go sa Indonesia? Aga, ikinagulat ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores ang anyay kakaibang trato ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police at National Bureau of Investigation kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go nang kunin sa Indonesia hanggang sa makarating sa Pilipinas. Anya, special treatment ang nangyari. Mula sa Jakarta hanggang sa Naiya, panay selfie at pa-picture anya kay Go at tinatratong parang artista at celebrity. Tila ginamit din umano siyang pang-sock med post o campaign posters. Nakangiti pa anya ang lahat ng magpalitrato kay Go. Dagdag pa nito, kailangang magpaliwanag ang mga Filipino officials sa kanilang inasal sa pagtrato sa isang itinatratong pugante at tinutugis ng mga otoridad. Samantala, hinikayat naman ni Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List Representative Migs Nograles
ang Land Registration Authority o LRA na maglabas na ng adverse claim at umpisahan na ang forfeiture proceedings sa real estate assets ng pamilya ni Alice Go. Gayon din sa lahat ng Chinese Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Corporations. Ayon sa kongresista, direktang paglabag sa saligang batas ng Pilipinas ang land holdings, partikular na yung probisyon sa konstitusyong nagbabawal sa mga hindi Pilipinong magmay-ari ng lupain sa bansa. Ito naman ang paliwanag ni DILG Benhur Abalo sa nangyaring special treatment daw kay Alice Go at sa selfie picture nila nito na kung saan parang komportable si Alice Go sa nasabing picture. Kahapon nakakuha po ng mga reaction yung photos ninyo with Alice Go. You look too happy, sir, with Alice. Yeah, maybe get your reaction. Let me clarify. Nung amin pong nakakuha si Alice, we asked for a private meeting between me and General Marbil. So we went to this room kasama yung mga Indonesian. Mga 5 minutes. So sinasabi niya sa akin that meron daw threat sa kanyang buhay. Ang ginawa ni Chief Marbil, nire-record niya. Sabi niya, can I have it recorded? Kasi importante ma-record, baka mamaya kung sensitive to kung may mangyari man o ano. So ayaw ni Alice. At that point, para may kumuha ng picture to have it documented. So we looked at the camera, tumingin kami. Siyempre, pag tumingin ganyan, di naman ako anong ginagawa nito, ay nagpapakit pala, di ba? But if we're going to look at it, I was looking straight at the camera, I was looking at her like that. So, yun po ang nangyari. There was no selfie or anything, no? It should really be like that. Talagang selfie is selfie, no? But, yung impropriety nga, no, na nandun na yun. No? But ang point ko lang dito is this, no? Ang point ko lang dito is that itong mga taong ito, kamukha kami, ako, ang tulog ko lang ngayon for the whole days, 2 hours or 48 hours lang, no? There are things that, nandiyan ka, nakatayo ka, may papakuha sila ng picture, o may tumira ng picture, hindi mo na alam eh. Kamukha na, ba't nagkakamay? Kinakamay ako yung Indonesian police. Nagpapasalamat ako sa Indonesian police eh. Di ba? Sa katabi ko, may mga anggulong gano'n eh. Di kasi ito ang importante eh. I've done my best, mission accomplished, na dala ko po si Alice Go. There are no special treatments. Right now, may magsat siya, nakakulong po siya ngayon sa kulungan, no cellphone, no aircon. Just like an ordinary detainee. Nag-request si Alice na kausapin kami dalawa ni Chief. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, masisino pa malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya, syempre nakatingin ako sa kada ng gano'n. Ang hirap naman nun, hindi ba? So, yun po ang nangyari niyan. No? Alice, gusto bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Yan po mga kabunyog, kung ano man ang nangyari doon sa pagdating ni Alice Go, ang importante ay nadakik siya at napauwi dito sa Pilipinas. Pero aminin na po natin meron din naman pagkakamali dito ang mga sumalubong kay Alice Go. Hindi naman natin sinasabi na wag tratuhin ng maayos, pero isa siyang pugante at may kasalanan sa batas. Dapat, pag ganyan, wag mo nang gawing parang celebrity. Dahil hindi magandang tingnan, parang ipinapakita mo dito na sobra naman ang ating pagkamabait sa mga kriminal. Hindi maganda sa paningin ng ating mamamayan. Dahil kung matatandaan po natin, hindi naman ganito ang trato nila kina Cassandra Ong at sa kapatid ni Alice Go na si Sheila Go. Diba? Ano ang special kay Alice Go? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.